Before you came into this world, God had given you already everything you need. He first gave. Until karon kung tuwa, tungod ang Ginoo naghatag nimo, and it is a worship kind of life. Kumuhatag kaniya. Dili ka piling musibba sa Diyos. We do not. Mao na siya yung pag-build of God. Obedience and offering. The last one would be growing faith. Tanawa ay Psalm 51. Psalm 51. Sige nga sa Diyos. In verse 16. For thou desirest not sacrifice, else would I give it. Thou delightest not in burnt offerings, but the sacrifices of God are what? Dapat, o ito na, mag-uyog sa pagka-maayong na piniyalan should be growing faith. And the sacrifices of God are what? A broken spirit. A broken and a contrite heart. God will not despise. Amen. You know what I mean? A form of generosity doesn't please God. Di na-approve sa tubakan sa Ginoo. Na yung mga tao ay nanin. Isang paghimo sila sa lahat, ang ilang sumunuhan ng Diyos. Sa ilang himo sa lahat, muhatag sila sa simbahan. It's not like that. Hindi mo pinisubunahan ng Ginoo. Na yung mga tao, maghimo dautan sa laing lugar. Pag-abot sa ilang lugar, magbayad kayo para sinulong. Magpapista ay para sa ilang Ginoo. You, di na yung anak, pinisubunahan ng Ginoo. It should be magubang. If you are to be a good steward, dapat growing sa inyong pagtuto. The growing faith starts from inside, the heart. O because you know, you will not despise a humble and a broken spirit. Kaya atong pinaiyak na magkalayo ng paubos sa Diyos, matuluan sa Diyos, madiriktahan sa Diyos. Muna yung kalipay sa Ginoo. That is the way to be done. Inunahan ang hihimo ni Noah. Nandun sa Noah built an altar. Kabayong Acts 3. Narita mo ito. In Genesis chapter 9. In verse 1. So after Noah built an altar to the Lord. In verse 1. Sige mo sa Diyos. And God blessed Noah and his sons and said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth. You know, when you start to build an altar sa iyong Christian life, God will bless you. God will bless you. Yung ating mag-build of altar. Obedience and offering. Noah built an altar to the Lord. It was built through obedience. It was built through offering. Loving Father, salamat sa mga pagsimba karon. Salamat sa imong word na mo ibisa sa mga pasidungog sa imong ngalan o pagkimuha na kami ulampo sa imong Christian life. Salamat, Lord, sa prinsipyo o realidad sa imong tulong na pili na mong magamit sa mong pagkatawad-law at kinabuhi isipin mong mga katawan. Lord God, ikaw mao'y nakabalo sa kaintang sa imong mga kanakan. Salamat ko sa imong mother shepherd. Salamat ko sa imong mga bishop. Tama na po Ginoo sa akong nakapunan, sa akong natunan, sa mga utang na imong i-impress akong kasing-kasing na gusto kang makaabot sa imong mga kanakan. At trabaho Ginoo sa pagkalambo sa seed na natanong silang kasing-kasing is in you, through you, and with you. Lord God, imo ni nga makanakan, itugyan ako. Bless everyone.
Let it be nga, ang nasabtan nila karon reality. An altar is not a secret place na diin, dito lang ka namin ang altar. But a real altar is when our life declares obedience and offers sacrifices to Him. Unay real na altar. Unay real na among ilang na aming mong presensya sa aming kinabuhi. Lord, help us. Help everyone. Kabalugin nyo, without an altar sa mong life, it's very hard for you to bless us. Evident kayo sa life ni Noah, you have been blessing them tungod sa obedience, tungod sa offering. Let it be, Lord, na maunay makitaan sa among kinabuhi. Tabangin, banhin ka layo, paglayo kay Diyos. Salamat sa tanan ng pagpamahayo mo ang nabati ikan mo. Salamat sa tanan na pagpanalangin na yung bibubukan namin. Lord, naman siguro yung mga panahon, kabalungin, that we ought to be continually praising you and giving you thanks. Kasi ilo kami ginawa na yung mga panahon we have forgotten. Nga, imuang i-desire ka naman, i-sacrifice of praise. Ang fruit sa mong mga lips should be thanking you, should be praising you. Sa ilo kami ginawa. Tugutin na sukad ka ron, law-adlaw sa mong kinabuhi, madeklara, tinuod na naaka namong katigunan. That you are not only with us, you are not only in us. Thank you because you are for us. By your grace, you are for us. Salamat kayo. In Jesus' name, Amen.